Sa dami ng aayain mo, si Condesa Alicia pa. Saad ni Dustin mula sa pinakadulong upuan ng kanilang silid. Isang kapwa-vampira nila ang nag-aya na pumaroon sa isang club sa kabilang bayan upang tumikim ng preskong dugo. Alam niyo namang siyang pinakamasunurin sa batas ng ating nayon. Baka nga lumipas na ang maraming henerasyon, hindi pa rin siya makakagawa ng pagsuway sa ating batas. Dagdag nito at ngumisi kay Alicia. Hindi dahil sa masunurin ako, Dustin. Pero kung susuway man ako sa batas, sisiguraduhin ko munang karapat-dapat ang magiging dahilan ng pagsuway ko. Makahulugang sagot ni Alicia bago salubungin ang tingin ng lalaki. Naging tensyonado ang pagitan ng kanilang pagtitig. Lingid sa kanilang kaalaman na sila pala ay paglalaruan ng kapalaran at isang magiging swail at isang magiging dahilan ng pagiging swail. Mailap ang karamihan sa mga bampirang mula sa mababang ranggo na makihalubilo sa mga bampira mula sa mataas na ranggo. Kaya naman madalas ay tanging ang dalawang kaibigang babae lamang ni Alicia ang kanyang kasama sa loob at labas ng kanilang nayon. Hanggang sa isang araw, natagpuan na lamang ni Alicia na unti-unti na pala siyang napapalapit sa binata mula sa mababang ranggo. Pero may mataas na pangarap. Hindi mo ako kailangan pakiusapan. Hindi ko siya isusumbong. Pero siguraduhin mong pagsasabihan mo siya. Mabilis na agap ni Alicia matapos mabasa ang isip ni Dustin dahil sa nasaksihan nilang isang vampira na sumuway sa kanilang batas. Napangiwi si Dustin at pagod na sumandal sa katawan ng puno na naroon sa burol kung nasan sila. Napakabilis mo magbasa ng isip. Nilantakan ni Alicia ang kanyang ice cream at nagkibit balikat. Ano ba kasi ang nakukuha nila sa pagsuway nila sa batas? Wala silang makukuhang maganda sa pagiging swail. Pinapahamak lamang nila ang kanilang sarili. Huwag kang magsalita ng tapos, Condesa Alicia. Makahulog ang ani Dustin habang mariin ang titig sa Condesa. Umingos si Alicia sa binata. Gaya ng sabi ko, kung susuway man ako, dapat may valid akong dahilan. Pero hindi ko nakikita ang sarili kong susuway sa ating batas. Ayoko maging swail. Hindi ko rin hahayaang maging swail ka. Mahinang bulong ni Dustin na hindi umabot sa pandinig ng Condesa. Napakamot na lamang siya sa kanyang sentido dahil sa makulit na kamag-aral niya. Isa itong mortal na tao kung kaya't malaya silang makagala ng gabi. Samantalang sila mga vampira, malaya rin naman. Subalit, batas na ng kanilang nayon na manatili na lamang sa loob nito tuwing malalim na ang gabi upang maiwasang makadaupang palad ang kalabang vampira at para hindi matuksong tumikim ng dugo mula sa mga tao. Anong kailangan mo kay Alicia? Tinig ni Dustin mula sa likuran ng kanyang kamag-aral. Anong ginagawa mo dito? Bawal ka sa classroom ng lower class. Tsaka, ano bang pakialam mo kung may kailangan ako kay Alicia? Sino ka ba? Sunod-sunod na tanong ng mortal kay Dustin. Umayos ng tindig si Dustin, dahilan para sumapaw siya sa mortal. Unti-unting humakbang paatras ang mortal habang humahakbang palapit si Dustin. Bakas ang takot na bumalot sa mukha ng mortal dahil sa seryosong aura ni Dustin. Kinuha naman ni Alicia ang pagkakataon na yon para titigan ng lalaki nang bigla na lamang siyang nakaramdam ng haplos sa kanyang dibdib. Nabalik lamang si Alicia sa kanyang wisyo nang makaramdam ng paghawak ni Dustin sa palapulsuhan niya. Wala naman sa kanilang batas na bawal makipagkaibigan sa mababang ranggo. Ang mga matataas kung kaya naman, sa mga sumunod na araw, nagsimulang maging malapit sila sa isa't isa. Lalo na at sila ang palaging nangunguna sa klase ng kanilang maestro ngayon. Pasensya na kanina. Hindi ko sinasadya. Hindi ko natansya. Saad ni Dustin matapos tignan ng natamong sugat ni Alicia mula sa ensayo nila.
Napataas ang kilay ng babae. Sinasabi mo bang sa mga nakaraang paghaharap natin, tinatansya mo lang ako? Nanunukso ang naging pagngiti ni Dustin, dahilan para agad siyang atakihin ni Alicia. Katatapos pa lang ng kanilang ensayo, at muli na naman sila naghaharap dalawa. Napuno ng tawa ni Dustin ang silid matapos mahuli si Alicia at maikulong sa kanyang bisig. Hindi makagalaw ang babae, at sa tuwing gagamit ito ng abilidad na invisible form, agad siyang sinasabayan ni Dustin. Bakit kita tatansyahin? Bakit ako magpapapigil sa'yo? Kung alam ko naman ang kakayahan mo. Bulong ng binata sa likod ni Alicia. Tinatansya ko lang dahil ayaw kita masaktan. Napalunok si Alicia sa kanyang narinig. Agad siyang kumawala sa binata nang dumating na ang kanilang maestro. Nagpatuloy ang kanilang samahan hanggang sa bigla na lamang silang naglayo na dalawa. Hindi na sila madalas magpansinan at hindi na rin madalas na magsama matapos ang tagpong yon sa loob ng kagubatan. Paglabag sa batas ng nayon ang inyong ginagawa. Agad nag-angat si Dustin ng tingin matapos marinig ang boses sa kanyang likuran. Nanliit ang kanyang mga mata dahil hindi niya naramdaman ang pagdating ng presensya sa kanyang kinaroroonan. Mabilis niyang sinuri ang bagong dating mula ulo hanggang paa. At ganoon na lamang ang kanyang pagbuntong hininga matapos makilala kung sino ito. Hindi na niya mabilang sa kanyang daliri kung ilang araw niya na itong hindi masyadong nakikita ng malapitan. Si Condesa Alicia ang bagong dating, ang nag-iisang anak ng pinuno ng parlamento ng kanilang nayon. Ang kondesa na, sa murang edad, kakikitaan na agad ng tibay at lakas. Ang kondesa na may sariling dalang liwanag dahil sa angkin nitong ganda. At ang isa sa pinakamasunuring vampira sa kanilang nayon. Ang kondesa na noong nakaraan ay naging kalapit niya na nagbigay ng kakaibang pakiramdam sa kanya. Anong may paglilingkod ko sa iyo, Condesa Alicia? Magalang na tanong ni Dustin bago punasan ng kanyang bibig na may ebidensya pa ng dugo. Ba't ka narito? Oras na ng pagsasanay. Ani Alicia, sa seryosong tono na ani mo'y hindi na sila naging malapit sa isa't isa. Itinikom ni Dustin ang kanyang bibig. Mas matanda siya ng 2 taon sa kondesa, subalit ang tinig nito ay karirinigan ng otoridad. Bakit ikaw, kondesa? Bakit narito ka ngayong oras ng ensayo? Nakataas kilay na tanong ni Dustin. Matamis ang ngiti na iginawad ni Alicia sa kanya. Para sundan at sunduin ka? Dahil alam kong liliban kang muli sa ensayo. Pang-ilan mo na nga ba ito? Di ko na kasi mabilang. Mapaklang natawa si Dustin. Bakit mo ako bantay sarado, kondesa? Nagsasayang ka lang ng oras sa akin. Hindi sumagot si Alicia subalit sumilip ang paghanga sa kanyang mata bago yun bumalik sa pagiging seryoso. Hindi niya maintindihan kung bakit sila umabot sa ganitong pagtrato. Masyadong formal at mailap. Sa susunod na araw, ang taunang talaan. Hindi ba't gusto mong mapabilang sa 2 ranggo ng nayon? Kung gusto mong maabot yun, dapat mag-ensayo ka para manalo ka. Ang Draculon Village na kanilang nayon ay pinamumunuan ng pamahalaan na binubuo ng 3 pinakamataas na ranggo. Unang ranggo, kinabibilangan ng mga dugong bughaw. Ikalawang ranggo, binubuo ng parlamento. Habang ang 3 ranggo, binubuo ng mga manggagamot. Sa mga kagaya ni Dustin na galing sa pinakamababang ranggo ng nayon, ang pangarap na mapabilang sa 3 mataas na ranggo ang kanilang puhunan upang hindi maging alipin ang kanilang lugar. Bumuntong hininga si Dustin at hindi na sumagot pa sa sinabi ni Alicia. Hindi na siya magtataka kung paano nitong nalaman ang kanyang nais. Bagaman wala pa sa hustong gulang, kakaiba na ang taglay na abilidad ni Alicia. Kaya nga hindi ito nahirapang mabasa ang isip ni Dustin nang hindi nalalaman ng binata. Sino man ang vampirang susubok sa iyong galing at lakas sa araw ng pagtatala, wag na wag kang susuko. Dustin, hihintayin kita sa 2 ranggo.
Nakangiting hayag ni Alicia bago maglaho sa harapan ng binata. Simula ng araw na yon, hindi na muling nakita ni Dustin si Alicia, kasabay ng pagbalik niya sa pag-iensayo. Hindi na nawala sa kanyang isipan ang sinabi ni Alicia, lalo na kung ano ang ibig sabihin yon. Mula sa mataas na sanga ng isang puno, napabuntong hininga siya. Hindi lang pala siyang nakaramdam ng koneksyon ng gabing yon. Naramdaman din yun ni Alicia, subalit isang malaking pader ang nasa pagitan nila. Muli siyang napabuntong hininga. Naiintindihan na ngayon ni Dustin kung bakit hihintayin siya ng dalaga sa ikalawang ranggo. Kaya lalong lumakas ang kanyang loob. Nabigyan siya ng inspirasyon upang makarating sa ikalawang ranggo dahil yun ang natatanging paraan upang mabigyan ng anumang koneksyon ng namamagitan sa kanila ni Alicia. Hintayin mo ako sa ikalawang ranggo, Kondesa. Hintayin mo ako dahil hindi ko hahayaang sumuway ka sa batas ng nayon na ito. Napatanaw si Dustin sa malawak na kabundukan na nakapalibot sa kanilang bayan. Napakaganda ng tanawin na yon. At lalo pang gumanda nang iduyan siya pabalik sa minsan tagpo na nangyari sa loob ng kagubatan. Sumapit na ang gabing ngunit hindi pa rin makatulog si Dustin. Na tila ba merong gumugulo sa kanyang sistema. Tahimik na ang kanilang nayon, ngunit maingay naman ang kanyang isipan sa pag-iisip ng kung anong bagay. Marahas siyang napabuga ng hangin bago bumangon at agad na maglaho sa kanyang kinaroroonan. Anong kailangan nyo? Dahil sa tinig na narinig, nawala ng balanse si Dustin nang lumapag ang kanyang dalawang paa sa kumpulan ng mga tuyong dahon. Mabuti na lamang at mula yun sa kalayuan. At dahil kuryoso, lumapit siya sa pinanggagalingan ng tinig. Ikaw. Anang tinig pa ng lalaki. Tumango ang dalaga na agad niyang nakilala. Ang kanyang kondesa, si Kondesa Alicia mula sa ikalawang ranggo. Ganun ba? Pero hindi ko may papangako na makukuha niyo ako ng ganun kadali. Anito sa normal na tinig, bago mabilis na maglaho sa kanyang kinatatayuan. Nagulat na lamang si Dustin nang makita ang kondesa na naroon sa likod ng isang kalabang vampira. Mabilis niya itong tinusok sa leeg gamit ang matulis na karambit na siyang ibinabad ng magagamot ng kanilang nayon sa tinimplang lason. Hindi pa nakakabawi sa gulat ang ilan pang kalabang vampira. Nakapagpatumba na muli ng dalawang kondesa at sa isang iglap, nagtapatan na ang natitirang kalabang vampira at ang kondesa. Manghang nanonood si Dustin sa bawat maliksing kilos ni Alicia. Bilibitong napapangiti sa tuwing natatamaan ni Alicia ang kalaban. Lalo itong bumilib ng sa wakas ay naitumba na ng kondesa ang kalaban at handa nang tapusin ito. Ngunit agad napakilos si Dustin upang sigipin ang kondesa mula sa kawalan. Nang isang grupo ng kalabang vampira ang biglang lumitaw para atakihin ang dalaga. At sa walang kahirap-hirap na galaw, mabilis niyang napatumba ang mga kalabang vampira. Ayos ka lang, Alicia? Tanong ni Dustin at sinuri ang dalaga. Hindi sumagot si Alicia at nanatiling nakatitig lamang sa binata. Ramdam niya ang pagkalma ng kanyang puso. Ramdam niya ang gaan ng koneksyon na unti-unting sumasakop sa kanyang katauhan. At nang magtama ang kanilang mga tingin, kapwa nila natugma na sila ang itinakda. Napabuntong hininga si Dustin matapos magbalik tanaw sa nakaraan. Agad siyang nawala sa kinaroroonan para bumalik sa kanilang nayon. Habang si Alicia, mariin lamang na nakatitig sa labas ng kanyang bintana. Gaya ni Dustin, nagbalik tanaw din ang dalaga sa gabing yon. At mula nga ng gabing yon, palagi nang nakasunod ang tingin ni Alicia kay Dustin. Mas matanda ito ng 2 taon sa kanya, kung kaya't sa kanilang eskwelahan magkalayo ang silid nila. At kapag nasa nayo naman sila, sa silid ni Maestro Colas na siyang humahasa sa kanilang abilidad, palaging mailap si Dustin kung kaya't hindi sila nagkakasamang dalawa gaya ng dati. Kaya naman lakas loob na itong lumapit at nakapag-usap sa binata. Kailangan din niyang makumpirma ang isang bagay. Kailangan niyang malaman kung gaya niya, nararamdaman din ba yun ang binata.
Tumikim si Alicia upang pukawin ang atensyon ni Dustin bago ito maupo sa kanyang tabi. Nasa wastong edad ka na. Hindi mo pa ba nahahanap ang iyong kapareha? Mabilis pa sa 4:00 na, isinara ni Dustin ang isip niya upang hindi mabasa ni Alicia kung ano man ang tumatakbo doon. Sa tingin ko naman nahanap ko na. Minarkahan mo na ba? Puno ng kuryosidad na tanong ni Alicia. Umiling si Dustin bago sumilay ang masuyong ngiti sa kanyang labi. Mariin na napatitig si Alicia sa binata. Kahit saang anggulo niya tignan, hindi niya kababakasan ng binata na galing ito sa mababang ranggo. Sa tindig pa lamang nito, nagsusumigaw na ito ng tikas at lakas. Matipuno ang katawan at simple ang kanyang kagapuhan. Lalong lumalakas ang dating ni Dustin sa paningin ni Alicia sa tuwing napapanood niya itong nakikipagtunggali tuwing araw ng ensayo nila. Lalo na noong sila ang parating magkatunggali. Mamarkahan ko siya sa takdang araw kapag nasa wastong edad na siya at kapag nakaakyat na ako sa 2 ranggo. Kaya naman, umaasa akong sana mahintay niya ako. Sagot ni Dustin kasabay ng pagtitig niya sa mga mata ni Alicia. At sa dumating na araw ng pagtatala, ang lahat ng vampira sa kanilang nayon ay pumaroon sa padausan na gaganapin sa gitnang kagubatan ng burol na selyado ng pinagsamang lakas ng bawat pinunong vampira. Selyado yun ng mga pinuno upang hindi maramdaman ng ibang nayon ang kasalukuyan nilang ginagawa. Sa mismong araw ng pagtatala, muling nasilayan ni Dustin si Alicia. Naroon ito sa pinakataas na padausan, kasama ng iba pang matataas na vampira ng kanilang nayon. Mula sa distansyang pagitan, nagtama ang tingin ng dalawa. Isang masuyong ngiti ang pinakawala ni Alicia, dahilan upang maramdaman ni Dustin ang pagsuntok sa kanyang dibdib. Sana, hindi mo nakalimutan yung sinabi ko sa'yo dati. Paalala ni Alicia, habang magkaharap sila ni Dustin sa gitna ng padausan. Bakit ikaw? May diin na tanong ni Dustin. Hindi siya makapaniwalang sa dami ng pwedeng sumubok sa kanya sa pagtatala ay si Alicia pa. Alam mo ang batas sa ating nayon, Dustin. Walang babae at lalaki pagdating sa laban. Pero wala ka pa sa hustong gulang. Rason ni Dustin sa gigil na tinig. Hindi ka pwedeng mamili na magiging kalaban mo. Sa araw na to, sa padaosang ito, at sa harap ng mga kalahi natin, hindi idadambatayan kundi lakas. Patunayan mo sa amin ang iyong kakayahan, Dustin. Naikuyom ni Dustin ang kanyang palad. Si Alicia naman na nasa kanyang harap ay isang kondesa. Ang Alicia na nasa kanyang harap ay ang kondesa, ang nag-iisang anak ng pinuno ng parlamento, ang susunod na pinuno ng parlamento, at hindi ito ang Alicia na siyang nakasama niya sa mga nakaraang araw. Hindi ito ang Alicia na siyang nakaramdam ng koneksyon ng gabing yun. Napaigting na lamang ang kanyang panga na magsimula na ang talaan. Alam niya ang kakayahan ng kondesa at nasisiguro niyang hindi siya padadalian ng kondesa. Sapagkat sa kanilang nayon, sa kanilang henerasyon, si Alicia ang batayan ng babaeng palaban at matapang. Nasa na ang lalaking tinalo ang isang grupo ng vampira mula sa kabilang nayon, sa may kagubatan nung gabing yun. Ani Alicia, na tinutukoy ang tagpong yon. Huwag mo kong maliitin, Dustin. Labanan mo ko. Hindi to ensayo para tansyahin mo ko. Ikinuyom ni Dustin ang kanyang kamao, dahilan para lalong lumawak ang ngiti ni Alicia. Sa isang iglap lamang, naroon na sa likod ni Alicia ang binata. Agad siya nitong sinakal mula sa likod, ngunit agad ding nakawala si Alicia. Nagpakitaan ng bilis ang dalawa, na halos hindi na sila makita ng manonood. Mula sa ibaba ng padausan hanggang sa ere, naghahabulan ng dalawa. Napaubo na lamang si Alicia nang patalikod itong bumagsak matapos tamaan ni Dustin. Hindi na siya hinayaan ng binata na makabangon. Agad itong pumatong sa kanyang ngunit iginulong lamang siya ni Alicia, dahilan upang ang dalaga na ang nakapatong sa kanya. Alam kong alam mo na ito, Dustin. Alam kong hindi lamang ako nakaramdam ng kakaibang koneksyon ng gabing yon.
Ramdam ko, Dustin. Ramdam kong ako ang kapareho mo. May iwasan mo ko. Pero hindi mo may iwasan ang itinakdang koneksyon nating dalawa. Kaya ipakita mo na sa lahat nang naridito ang kakayahang angkin mo. Dahil hindi na ako makapaghintay na makarating ka sa ikalawang ranggo at markahan ako. Kuminang ang kanilang mga mata kasabay ng paglabas ng tunay na anyo nila. Nagngit-ngit ang kanilang mga pangil habang ang kulay dugo nilang mga mata na natiling nakatitig sa isa't isa. Buong lakas na kinalas ni Dustin ang leg lock ni Alicia sa kanyang katawan upang maigulong niya ang kanilang posisyon. Muli siyang nasa ibabaw ni Alicia. Mariin ang naging pagtitig niya sa dalaga. Sa batas ng kanilang nayon, malabong maging kaparehan niya si Alicia dahil sa pinagkaiba ng ranggo nila, kahit pa silang itinakda ng bilog na buwan bilang magkapareha. Kaya naman ngayong narinig niya ang pagtanggap ng kondesa sa kanya bilang kapareha, lalo naging buo ang kanyang loob na abutin ang ikalawang ranggo ng sa ganon. Malampasan nila ang batas ng kanilang nayon. Huwag kang magmadali, kondesa. Dahil kapag narating ko ay ikalawang ranggo, ako naman ang maghihintay sa iyo hanggang maging wasto ang edad mo. Ihanda mo ang iyong sarili dahil sisiguraduhin ko tatatak sa iyo ng husto ang marka ko. Sinundan ang tingin ni Dustin si Alicia na ngayon ay akay na ng 5 manggagamot matapos i-anunsyo ang pagtatapos ng kanilang laban. Itinago niya ang sumisilay ng ngiti sa kanyang labi matapos maramdaman ang pagkirot ng kanyang katawan. Sumikdo ang kanyang puso sa kaisipang ang kanyang kapareha ay isang malakas, matapang at palabang vampira. Isang katangi-tanging babae. Sa pagtatapos ng taunang talaan, agad inanunsyo ang mga vampirang matagumpay na napabilang sa matataas na ranggo. Sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa isipan, nagawang batiin ni Alicia ang binata. Lubos siyang masaya dahil nasa iisang ranggo na sila. Hindi lamang yun, dahil agad na kinuha ng ama ni Alicia si Dustin bilang kanang kamay nito at bilang magiging leader ng mga vampirang sasabak sa laban kung sakaling muling sumugod ang kabilang nayon. Kumusta ang pag-iensayo nila? Tinig yun ng ama ni Alicia na siyang nagpabalik sa wisyo ni Dustin. Maayos, Konde. Sa tingin ko ay handa na sila para sa gagawin nating pagsulong sa kabilang nayon. Imporma ni Dustin dito. Mabuti kung ganon. Ayon sa tagapagbalita, labis din ang paghahanda ng Valor. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Dustin. Huwag mo kong bibiguin. Tanging pagtango na lamang ang naisagot ni Dustin sa Konde. Nagpatuloy ito sa kanyang ginagawa hanggang sa maramdaman na lamang niya ang pares ng matang nakatitig sa kanya. Inilibot niya ang kanyang paningin sa lugar subalit wala siyang nakita. Sunod ay narinig na lamang niya ang tinig ng kondesa. Abala ka pa ba? Tanong ni Alicia habang nasa invisible form nito. May kailangan ka ba, Kondesa Alicia? Samahan mo ako sa may bayan. Kahit hindi makikita ang dalaga, nilingon pa rin ni Dustin ang gawi kung saan niya ito nararamdaman. Tumikim siya upang kunin ang atensyon ng mga vampirang nag-iensayo bago sabihin, may importante itong gagawin kung kaya't kailangan niya nang umalis. Tinitigang mabuti ni Dustin ang kondesang nasa harap niya, habang abalang namimili ng kanyang pangdisenyo sa buhok. Palihim siyang napangiti. Napansin niyang simula nang mas maging malapit sila, naging malambot na ang kondesa, lalo na sa kanya. Malayong malayo ito sa Alicia na nakilala niya. Yung kondesa na kayang makipagsabayan sa labanan. Yung kondesa na, sa tindig pa lang, ramdam mo na ang hawak niyang otoridad. Binasa ni Dustin ang labi gamit ang sariling dila nang maisip na sa susunod na buwan, magiging ganap ng dalaga ang kondesa, kung saan maaari niya na itong markahan. Pilyong imahe ang pumasok sa isip niya kaya agad niya itong iwinaglit. Di ako kumakain yan. Agad natanggi ni Dustin nang iabot ni Alicia ang pagkaing ice cream. Sige na. Agad na pakiusap ni Alicia sabay pa-cute pa sa binata. Ayoko, kondesa. Subukan mo lang, tikman mo lang. Ayoko. Okay. Matabang na sagot ni Alicia at wala sa sariling humakbang palayo kay Dustin nang hindi napapansin ang kanyang paligid.
Mabuti na lang at mabilis ang galaw ni Dustin para iligtas ang kondesa sa mortal na nagbibisikleta. Naikulong niya sa kanyang bisig si Alicia, dahilan upang kumalat ang ice cream sa kanyang damit at baba, habang ang isa naman ay kumalat sa pisngi ni Alicia. Pagbaba ng tingin kay Alicia, sumalubong agad ang malagkit na titig ng dalaga. Napako ang tingin ng dalaga sa ice cream na kumalat sa kanyang baba na ngayon unti-unti nang bumabagsak sa kanyang leeg. Napalunok si Dustin sa tagpong yon at wala nang ano-ano'y tumingkayad ang kondesa upang abutin ang ice cream sa baba at leeg ni Dustin gamit ang kanyang bibig. Sa pagdampi ng labi ni Alicia sa kanyang baba, kakaibang bultahe ang kumalat sa kanyang katawan. Humigpit ang kanyang yakap sa dalaga habang pilit kinakalma ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib. Sayang yung ice cream. Pili ang untag ni Alicia matapos ang kanyang ginawa. Hindi agad sumagot si Dustin kaya napaangat ng tingin ng dalaga. Mukhang masarap ang ice cream. Bulong ni Dustin at agad nilantakan ng ice cream sa pisngi ni Alicia, dahilan para mapapikit ito. Maawa ka, Kondesa. Hindi ko na alam kung makakapagpigil pa ba ako hanggang sa susunod na buwan. Napakagat na lamang sa ibabang labi si Alicia. Parang mas talo pa kitang gustong tuksohin. Kung paano si Alicia ang naging kapareha niya, hindi alam ni Dustin. Ni minsan, hindi pumasok sa kanyang isip na isang vampira mula sa mataas na ranggo ang kanyang magiging kapareha. Subalit heto at malaya niyang pinagmamasdan ng babaeng magiging kabiyak niya. At dahil wala pa ito sa wastong gulang, inilihim na lang muna nila ang kanilang ugnayan. Kaswal silang dalawa tuwing nasa loob ng nayon. Subalit tuwing nasa labas ng nayon, hindi sila mapaghiwalay. Madalas ay sa bayan ang kanilang tagpuan, hindi naman kaya ay sa likod ng kanilang nayon, sa may mga burol na malayo sa mata ng kanilang mga kasama. Kasabay ng pagtibay ng kanilang koneksyon, ay ang palagiang pagpaparamdam ng kalabang vampira mula sa kabilang nayon. Tuloy ay naging tutok si Dustin sa mga vampirang lalaban upang masiguro na hindi sila matatalo. Pagkatapos ay tago silang makikita ng kondesa. Yun ang naging tagpo nila hanggang sa sumapit ang sumunod na buwan. Handa ka na, Kondesa? Nang-aakit na tanong ni Dustin, matapos ilak ang pinto ng kanyang silid. Napalunok si Alicia sapagkat ramdam niya ang mataas na tensyon sa pagitan nila. At hindi pa man siya nakakasagot, naroon na ang binata sa kanyang likuran. Tumaas ang lahat ng balahibo niya sa katawan, matapos maramdaman ang pagdampi ng mainit na hininga ni Dustin sa kanyang leeg. Sunod na lamang niyang naramdaman ay ang marahang pagbaon ng malamig at matulis na bagay sa kanyang leeg. Akin ka na ngayon, Kondesa Alicia. Akin. Sa akin lang. Bulong ni Dustin bago siya siilin ng halik matapos siyang markahan. Marahang hinaplos ni Alicia ang marking na iniwan ni Dustin sa kanya at agad siyang napangiti sa lalaki. Ito ang markang panghabang buhay kong dadalhin. Lalong naging matamis ang pagsasama ng dalawa sa mga sumunod na araw sa kabila ng pagiging abala nila sapagkat nagbigay hudyat na ang Valor para sa isang magaganap na labanan sa kanilang pagitan. Dahil parehong nayon ng mortal ang nais nilang sakupin. Maayos ang kanilang relasyon at balak na nilang ipagbigay alam yun, subalit bigla na lamang nawala si Dustin na parang isang bula at wala ni isa sa kanilang nayon ang makapagsasabi kung nasa ng lalaki. Lumipas ang linggo subalit wala pa ring naging balita tungkol kay Dustin. Hanggang sa lumitaw na lamang ang mga usap-usapan na ipinatapon ng binata sa Grimwall. Yun ang pinakamaliit na nayon sa pinakadulo ng bayan. Yun ang nayon kung saan tinatapon ng mga swail na vampira. Walang maisip si Alicia na rason kung bakit napatapon doon ang binata. At kahit saan magtanong sa kanilang nayon, wala ring makapagbigay sa kanya ng sagot. Maliban na lamang sa mga pinuno at sa parlamento na siyang tagapagpataw ng parusa sa mga vampira. Kaya naman, buong lakas niyang tinanong ang ama tungkol sa kanang kamay nito na ipinatapon sa dulong nayon. Traidor siya, Alicia. Ipinagbibigay alam niya sa kalabang nayon ang ating plano kung kaya't palagi tayo naditsyempohan sa gitnang bayan. Hindi totoo na ipinatapon siya
Sa nayon ng Grimwall, ang totoo nagtatago siya upang takasan ang kanyang parusa. Saad ng kanyang ama. Traidor? Imposible. Hindi niya sasayangin ang pinaghirapan niya para lamang mag-traidor sa huli. Nagawa niya na, Alicia. Ipinagpalit niya ang kanyang mga kasamahan para lamang maibig ang babaeng vampira mula sa kabilang nayon. Sagot ng kanyang ama na binigyang diin ang huling salita. Hindi nakaimik si Alicia. Sumakit ang parte kung saan siya minargahan ni Dustin. Umiling siya ng umiling bago pumaroon sa kanyang silid. Hindi niya alam kung sinong paniniwalaan niya, ang kanyang ama o ang kanyang sarili na pilit naniniwalang hindi magagawa ni Dustin ang mga bagay na sinasabi ng kanyang ama. Sa sumunod na araw, unti-unting naging laman ng usapan ng kanilang nayon si Dustin. Marami ang nanghihinayang sapagkat ito ang pinakaunang naging pinuno ng mandirigma mula sa mababang ranggo. Marami ang nanghihinayang sapagkat isa ito sa pinakamagaling na vampira ng kanilang nayon. Marami ang nanghihinayang subalit, higit sa lahat, si Alicia ang lubos na nanlulumo at di makapaniwala sa nangyari. Palihim siyang kumilos upang hanapin ang binata sa kabilang bayan, kung saan unti-unti niya nang nalalabag ang kanilang batas ng hindi namamalayan. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo, Alicia? Tinig ng kanyang ama matapos niyang pumasok sa kanilang tahanan. Hindi ito ang unang beses na umuwi ka ng 10 oras ng gabi. Hindi ba't meron tayong batas ukol sa oras? Lalo na ngayong umaaligid ang mga kalaban. Kung kailan ka tumapak sa wastong edad, doon ka naman nagiging swail. Napatikom ang bibig ni Alicia dahil bakas sa tinig ng ama ang galit. Napasaya lang ako sa pakikisama ko sa kamag-aral ko sa bayan. Hindi ako papayag na muli ka pang susuway sa ating batas, Alicia. Baka nakakalimutan mong ako ang pinuno ng parlamento. Ako ang tagapaglapag ng batas at tagapagpataw ng parusa. Tapos sarili kong anak, hindi ko magawang disiplinahin? Napaigting ang panga ni Alicia dahil sa naramdamang sakal sa kanyang leeg. Hindi niya mawari kung dahil ba nasasaktan siya at nangungulila ang puso niya o dahil sa napagtantong uri ng kanilang mga batas. Mga batas na kahit sa pinakamababaw na pagkakamali, maaari kang patawan ng parusa. Wala akong ginawang masama, ama. Nasobrahan lang ang pamamalagi ko sa bayan dahil nagkatuwaan kami ng mga kaibigan ko. Iyon lang, napakababaw. Agad na umangat ang palad ng kanyang ama, subalit hindi yun dumapos sa kanyang pisngi. Pigil ang galit na bumuntong hininga ang konde. Hindi ko hahayaang maging swail ka muli, Alicia. Makabuluhang anang kanyang ama sapagkat alam na nito ang naging relasyon nila ni Dustin. Yun ang huling salita ng ama bago siya nito talikuran, subalit huli na. Huli na sapagkat nayakap na ni Alicia ang pakiramdam ng pagiging malaya sa sariling palad. Maraming batas ng kanilang nayon ang kanyang nasusuway, sinasadya man o hindi. Gaya na lamang ng pag-inom ng sariwang dugo mula sa tao. Isang mortal na tao mula sa kanilang bayan ang may hindi magandang ginawa sa isang kanyang kamag-aral. Kaya nang sumapit ang hapon, agad niya itong inakit hanggang sa madala niya ang lalaki sa hagubatan at doon niya, preskong ininom ang dugo nito. Tila nagkaroon ng sariling batas si Alicia sa labas ng bayan sapagkat ang sino mang mortal na tao na may ginagawang hindi maganda agad niyang papatawan ng kaparusahan sa pamamagitan ng pag-inom ng kanilang dugo. Yun ang naging gawain niya. Lingid sa kanyang kaalaman na meron na palang nakakakita sa pagiging swail niya. Nagpatuloy ang pagiging swail ni Alicia hanggang sa isang araw ay hindi inaasahang makatagpo niya ang binata habang tinatahak ang kagubatan. Bumalik ka na sa nayon. Walang emosyon na ani Dustin. Matapos panoorin ang pagtakas ng ilang kalabang vampirang natira, hindi nakinig si Alicia sa binata. Hinayaan niya ang kanyang sarili na titigan ng nakatalikod na binata. Mula sa huli nilang pagkikita, pansin niya ang pinagbago nito. Lalong lumaki ang katawan nito, habang ang dating malinis at maiksing buhok, ngayon nakapusod na. Ba't mo sila kinalaban? Hindi ba't kakampi mo sila? Alam ni Dustin ang naging kwento tungkol sa kanya sa loob at labas ng nayon. Subalit hindi na lamang siya nagsalita. Bumalik ka na sa nayon.
bago mapansin ng iyong ama na wala ka. Hindi ako babalik sa nayon hanggat di ko nalalaman ang buong katotohanan sa biglaan mong pagkawala. Buong tapang na saad ni Alicia, subalit hindi sumagot si Dustin. Bakit? Ba't di ko matanggap na traitor ka? Ba't ang hirap sa akin para paniwalaan na ginawa mo yun para mapaibig ka ibang babae? Hindi ako naniniwala, Dustin. Hindi. Ikinuyom ni Dustin ang kanyang palad upang pigilan ng sarili. Nalapitan ng dalaga matapos marinig ang tahimik nitong pagikbi. Gusto ko marinig na manggaling sa iyo mismo ang katotohanang may iba kang mahal. Muling saad ni Alicia sa kabila ng pagsakal sa kanyang puso. Bumalik ka na sa loob ng nayon, Kondesa. Mariin na bigkas ni Dustin sapagkat unti-unti niyang nararamdaman ang pagdating ng mga presensya sa kanilang kinaroroonan. Hindi ako babalik sa nayon hanggat di ko naririnig sa'yo ang gusto kong malaman. Kondesa Alicia, ikapapahamak mo yung ginagawa. Umiling ng umiling si Alicia. Wala akong pakialam. Hindi na natapos ni Alicia ang kanyang sasabihin nang mabilis siyang hilahin ni Dustin upang maglaho dahil sa pagdating ng mga tagabantay ng kanilang nayon. Tanging ang mga katawan na lamang ng mga kalabang vampira ang dinatna ng mga tagabantay habang nasa likod ng malaking puno sina Alicia at Dustin na naka-invisible form upang hindi sila makita at maramdaman. Akmang aalis na ang mga tagabantay subalit agad na lamang nagpakita si Alicia. Naiwan sa ere ang tinig ni Dustin nang tuluyan ng makita ng mga tagabantay ang dalaga. Wag, Dustin, wag! Pakiusap ni Alicia kay Dustin gamit ang kanyang isip nang maramdaman nitong tutulungan siya ng binata. Tuluyan ng dumapo ang palad ng kanyang ama sa kanyang pisngi sa labis na galit. Walang magawa ang ina ni Alicia sapagkat meron ngang nagawang pagsuway ang dalaga. Subalit hindi gaya kanina sa hagubatan, walang luha ang pumatak mula sa mga mata ni Alicia kahit pa napakabigat ng palad ng kanyang ama. Labis ang galit na nararamdaman ng kanyang ama matapos marinig ang pag-amin ni Alicia na siya ay namarkahan na ni Dustin bilang kapareha nito. Hindi iyon matanggap ng kanyang ama. Hindi nito matanggap ang naging pagsuway ni Alicia sa kanilang batas. Dahil buong akala ng konde, isang simpleng relasyon lang ang namamagitan sa dalawa. Hindi siya galing sa kagaya mong ranggo! Dumagundong sa buong bahay ang tinig ng kanyang ama. Hindi ibig sabihin na nakapasok siya sa ikalawang ranggo. Yun na ang ranggo niya bilang vampira. Posisyon lamang sa nayon ang narating niya. Isa pa rin siyang vampira mula sa pinakamababang ranggo. Wala kayong karapatang insultuhin siya. Ngayon ko lang natanto. Pero hindi pala patas ang batas natin dito. Wala kang karapatang questionin ng batas. Dahil lamang sa kahibangan mo. Hindi ako makapaniwala na ikaw na anak ang lubos na lalabag sa ating batas. Anak kita, Alicia. Anong ginawa mo? Umiling si Alicia at tuluyan ang pumatak ang kanyang luha. Walang masama sa pagmamahala namin ni Dustin. Pero dahil sa batas na yan, sa hindi patas sa batas ukol sa pinagkaiba ng aming ranggo, hindi kami malayang ibigin ng isa't isa, ganun ba? Kailanman, walang batas ang pagmamahalan. Walang batas ang makapagsasabi kung sino ang iibigin ng puso ng isang tao. At walang batas ang makakapigil sa katotohanan. Nagmamahalan kami. Hindi man tama na sumuway siya sa kanilang batas at sa kanyang ama, subalit hindi niya rin magawang suwayin ang puso niya. Hindi niya magawang sundin ang isang batas na sa una pa lang hindi na patas. Hindi niya hahayaan na isang batas ang magdidikta para sa kanya. Hindi niya tatanggapin na dahil lamang magkaiba sila ni Dustin ng ranggo, kailangan na nilang bitiwan ng isa't isa. Handang sundin ni Alicia ang anumang batas kung ito ay tama. Bukas na ang kanyang mga mata sa tunay na batas ng nayon nila. Kaya naman ipaglalaban niya si Dustin at ang pag-iibigan nila. Hindi kita hahayaang tuluyang maging swale, Alicia. Nahihibang ka lang.
Nasisiguro ko babalik ka rin sa katinuan, lalo na pagkatapos nito. Hayag ng ama at bigla na lamang sumulpot ang pinakamatandang manggagamot ng kanilang nayon. Anumang pagmamakaawa ang gawin ni Alicia, wala siyang magagawa pa habang unti-unting ibinabaon sa kanyang leeg ang isang matulis na bagay. Naglalaman yun ng isang tinimplang gamot na kayang iparalisa ang kanilang mga kakaibang abilidad. Walang magawa ang ina ni Alicia, kundi ang samahan ng kanyang anak sa pagluha. Matapos ang ilang segundo ay nanghihinang natumba si Alicia sa sahig habang hilamang luha. Hindi siya ginawang mortal na tao, subalit hindi na rin siya isang vampira na may kapangyarihan at kakaibang abilidad. At tanging ang matandang manggagamot lamang ang may kakayahang ibalik ang kanyang nawalang abilidad. Ngunit mangyayari lamang yon kung isusuko ni Alicia ang kanyang sarili at kalilimutan ng ipinaglalaban. Nawawala ang kondesa? Sinong kondesa? Kabado na tanong ni Dustin sa hagayan nitong Grim Vampire. Narinig ko lang sa bungad ng nayon pero hindi ko alam ang buong detalye. Pero si Condesa Alicia ang tinutukoy nilang nawawala. Nakatakas daw ito mula sa ama. Napabuntong hininga si Dustin bago guluhin ang kanyang buhok. Hindi niya mapigilang sisihin ang kanyang sarili sa nangyari. Lalo pang kinulob ng pag-aalala si Dustin dahil kasabay ng balitang nawawala si Alicia ay ang balitang tumindi ang tensyon sa pagitan ng Draculon at Valor. Walang sinayang na pagkakataon si Dustin at agad hinanap ang dalaga kahit pa maging siya'y pinaghahanap ng parlamento. Mula sa bawat sulok ng bayan ay hindi huminto si Dustin hanapin si Alicia. Subalit ni anino ng dalaga ay wala. Magkakahalo na ang emosyong nararamdaman niya. Hindi niya maiwasang sisihin ang kanyang sarili sa nangyayari kay Alicia, lalo na't pakiramdam niya, hindi niya napanindigan ang kanyang pangako na hindi niya hahayaang maging suil ang kondesa. Subalit kahit anong paninisi, wala na siyang magagawa pa, dahil nangyari na ang lahat at ang tanging paraan na lamang ay ang mahanap niyang dalaga. Ang hindi niya inaasahan, siya pala ang mahanap ng parlamento nila. Nasaan si Alicia? Mariin na tanong ng konde habang kaharap si Dustin. Maniwala kayo sa akin. Subalit hindi ko rin alam kung nasan siya. Higit kanino man. Isa ka sa mga vampirang alam ang kaparusahan para sa mga swail. Kaya naman binibigyan kita ng pagkakataon na pag-aanin ang iyong parusa. Sabihin mo lamang kung nasan si Alicia. Napaigting ang panga ni Dustin nang makita ang paglapit ng mga Punisher, yung mga vampirang inatasang maging tagaparusa. Muli siyang tinanong ng konde tungkol kay Alicia at kahit anong pagsabi niyang hindi niya alam kung nasan ito, hindi naniniwala ang konde. Pagod na bumuntong hininga ang konde. Triple ang magiging pataw ko sa'yo dahil sa idinulot mo sa aking anak. Itago mo siyang mabuti dahil oras na mahanap ko siya. Mas malalang dadanasin niyang parusa kahit paanak ko siya. Napahawak na lamang si Kiana sa kanyang tuhod habang habol ang hininga. Mula sa kanilang nayon hanggang sa likod ng mataas na bundok sa dulo ng bayan, naka-invisible form siya upang hindi siya makita ng ibang vampira. Ilang porsyento rin ang kanyang enerhiya na nakuha nun. Subalit nang mag-angat siya ng tingin at makita ang estado ng kaibigan na wala ang pagod niya at napalitan ng awa. Alam niyang delikado ang kanyang ginagawa subalit hindi niya maatim na makita ang kaibigang nanghihina. Sa abot ng kanyang mahakaya at huling lakas, nagawang makatakas ni Alicia sa kamay ng ama at pagdating sa hagubatan, natagpuan siya ng kaibigang si Kiana. Naroon si Kiana sa hagubatan upang kumuha ng mga halamang gagamitin, upang gumawa ng gamot. Nang makita niya ang naghihingalong si Alicia, at sa tulong ni Kiana at Olivia, dinala nila ang nanghihinang si Alicia sa isang liblib na kuweba. Masamang balita muli ang dala ko, Alicia. Ani Kiana nang muling pumaroon sa kuweba kung nasa nito. Sa nakalipas na linggo, meron na ring pagbabago ang dalaga. Hindi na ito gaya ng una na labis ang panghihina. Nahuli na pala ng parlamento si Dustin noong nakaraang linggo. Balita ni Kiana. Anong parusa ang ipinataw sa kanya? Nag-aalalang tanong ni Alicia. Hindi ko alam. Noong nakaraang araw lamang siya iniharap sa nayon. Kumusta na siya?
Hindi maayos, Alicia. Seryoso lang ang itsura niya nung iniharap siya sa nayon. Siguro ay nasa proseso pa lamang sila ng pagsusuri pero... Pero ano? Pero nakita ko ang ilang pasa at sugat sa katawan niya. Napaigting ang panga ni Alicia kasabay ng pagkuyom ng kanyang palad. Alam niyang ibig sabihin yon. At hindi niya maatim na isipin ang dinadanas ni Dustin sa kamay ng mga Punisher. Mga bampirang inatasan para pahirapan ng mga nahuling may kasalanan. Nakikiusap ako, Kiana. Kailangan ko maibalik ang abilidad ko sa lalong madaling panahon. Kailangan ko mailigtas si Dustin sa kamay ng aking ama. Nakakaintinding tumango si Kiana. Sasabihan ko si Olivia na siya muna ang bumisita sa'yo rito habang gumagawa ko ng paraan para malaman ng lunas sa ginawa sa'yo. Hilam na luha ang pumatak mula sa mga mata ni Alicia nang mag-isa na lang siya sa kuweba. Laman ng kanyang isip si Dustin at kung ano ang kalagayan nito sa kamay ng parlamento. Alam niyang hindi magiging magaan ang kanyang ama sa binata dahil sa naging pagsuway niya. Kaya naman desidido siyang makabalik ang kanyang lakas. Dahil yun ang kanyang magiging sandata, oras na bumalik siya sa kanyang nayon sa Draculon. Napatingala si Alicia sa madilim na kalangitan. Bulong ng kanyang puso at isip na sana'y mailigtas niya si Dustin at ang kanilang pagmamahalan. Ikinuyom niya ang kanyang palad at muling binalikan ng mga batas. Mga batas na walang dulot na kalayaan. Mga batas na sa abot ng kanyang makakaya, tutuldukan niya. Napabilib mo ako nun. Hindi ko akalaing mapapabilib mo ako ulit ngayon. Saad ng konde na nakadikwatrong upo habang nasa harap si Dustin. Kundi lang sana ang aking anak ang kinanti mo, baka ngayon ay napabilang ka na sa mga miyembro ng parlamento. Pagod na nagangat ng tingin si Dustin, ang kanyang mga kamay nakakadena at ganon din ang kanyang mga paa. Magkahalong dugo at pawis ang bumabalot sa katawan niya. Hindi niya nga maalala kung ilang araw na siyang pinahihirapan. Bibigyan kita ng pagkakataon, huling pagkakataon. Sabihin mo na kung nasan ang kondesa. Alam man ni Dustin kung nasan si Alicia o hindi. Hinding-hindi niya ito'y pagkakanulo. Titiisin niya ang lahat na pahirap at sakit maprotektahan lamang ang babaeng mahal niya. At kung ang kapalit ng kalayaan ay proteksyon ni Alicia, ay ang buhay niya, walang pag-aalinlangang ibibigay yun ni Dustin. Ikinalulungkot kung nasa magkabilang panig tayo, Konde. Subalit hindi ko kailanman pagsisisgihan na ang kondesa ang aking minahal at patuloy na mamahalin kahit pa nasa kabilang buhay. Hayag ni Dustin sa kabila ng nanghihinang katawan bago muling maramdaman ang matutulis na bagay at mga nagninipis ang latigo sa kanyang buong katawan. Agad na bumagsak si Alicia sa lupa nang maramdaman ang malakas na kalabog ng kanyang puso. Sa hindi malamang dahilan. Napatitig siya sa bato ng kuweba nang bigla na lamang pumasok sa kanyang isipan si Dustin. Hindi niya mabilang kung ilang linggo na ang lumipas simula nang tumakas siya sa kanyang ama at noong mahuli ng parlamento ang binata. Noong nakaraang bisita ng kanyang kaibigan, wala pa rin silang balita tungkol kay Dustin. Hindi rin basta-basta napapasok ng mga bampira ang parlamento, maliban na lamang kung may pahintulot ng pinuno. Kaya naman kahit mula sa mataas na ranggo ang mga kaibigan niya, wala pa rin silang magawa para makakuha ng balita tungkol sa kalagayan ni Dustin sa loob ng parlamento. Napabuntong hininga si Alicia. Kinalma niya ang kanyang sarili bago tumayo at muling bumalik sa kanyang ginagawa. Alicia! Hinihingal na tawag ni Kiana nang dumating siya sa kuweba. Hindi niya agad nakita ang dalaga dahil sa pinakasulok ito, nag-iensayo mag-isa. Alicia! Kiana, bakit? Ano nangyari? May hatol na ang parlamento kay Dustin. Kinakabahang sinulubong ni Alicia ng tingin si Kiana. Anong hatol sa kanya? Minarkahan siya ng pula, Alicia. Sa kanilang nayon, 3 kulay ang batayan upang malaman ng mga bampira kung anong hatol sa kanila. At ang kulay pulang marka ng parusa ay nangangahulugang kamatayan. Alam ko malakas si Dustin, Alicia. Subalit sa estado niya nang iharap siya sa nayon, hindi ko alam kung kakayanin pa ba niyang abutin ang araw ng paghatol sa kanya. Dagdag ni Kiana dahilan upang panghinaan si Alicia.
Naitakip na lamang niya ang parehong palad sa kanyang mukha habang humahagulhol. Hindi pa niya naibabalik ang kanyang abilidad. Kulang ang kanyang pisikal na lakas upang mailigtas si Dustin. Nasisiguro niyang sa oras na tumapak siya sa loob ng kanilang nayon, hindi siya hahayaan ng kanyang ama na muli pang makalabas. Bilang tinatangkilik at ginagalang na konde, siguradong hindi siya hahayaan ng kanyang ama na mailigtas si Dustin ng ganon kadali. Kung ako lamang ang masusunod, Alicia, hindi kita hahayaang tumapak sa nayon at iligtas si Dustin dahil delikado. Saad ni Kiana nang tumahan si Alicia. Pero lubos kong naiintindihan na wala ako sa iyong posisyon para husgahan ng pinanggalingan mo. Alam kong kayang gawin ng pag-ibig na dragon ng isang paru-paro. Ito lang ang may tutulong ko, Alicia. Kaya naman, handa ka na ba? Anito, at pinakita ang 3 maliliit na bote. Yan na ba ang lunas? May babalik na ba ang abilidad ko? Tumangutango si Kiana. Galing ito mismo sa akin, Lola. Tukoy niya sa pinakamatandang manggagamot na siya ring nagparalisa sa kanyang abilidad. Subukan natin ngayon, Alicia. 3 araw mula ngayon ang itinakdang paghatol kay Dustin. Tumango si Alicia sa kaibigan at agad naghanda ang dalawa. Habang abala sila sa paghahanda, bigla namang dumating ang isa pa nilang kaibigan na si Olivia. May mga dala itong nakabalot sa itim na tela. Nang buksan yun ni Olivia, bumungad sa kanila ang ilang piraso ng iba't ibang sibat. Malaki at maliit. Kailangan mo to, Alicia. Dahil inaasahan ng parlamento, lalo na ng iyong amang iyong pagdating. Ito ang kauna-unahang beses na ipinakalat sa loob ng nayon ang nalalapit na paghatol kay Dustin. Makikita ni sa tuktok ng tore ang kulay pulang tela dahil nais talaga nilang ipaalam sa iyo ang hatol niya. Paliwanag ni Olivia. Si Dustin ang ginamit ng iyong ama bilang pambitag sa iyo. Tumango si Olivia bilang pagsang-ayon. Hindi ka namin masasamahan sa iyong laban, kaya tanggapin mo ang tulong namin to. Pero ito ang lubos na magpapalakas sa iyo. Sa abot ng aming makakaya, kahit pa paano ay nakausap namin si Dustin at nais niyang sabihin na lubos niya ay pinagpapasalamat na ikaw ang kanyang kapareha at na ikaw lang ang mamahalin niya hanggang kamatayan. Mariing ipinikit ni Alicia ang kanyang mga mata matapos lumabas sa kuweba na naging tahanan niya sa nakalipas na buwan. 1 araw bago ang itinakdang paghatol kay Dustin, umepekto na ang lunas na dala ni Kiana. Kaya naman ngayon handa na siya. Handa na siyang bumalik sa nayon at iligtas ang kanyang kapareha. Handa na siyang tuluyang buwagin ang hindi makatarungang batas sa kanilang nayon. At handa na siyang harapin ng ama para ipaglaban ang paninindigan niya. Sa harap ng kapwa-bampira ng kanilang nayon, patutunayan ni Alicia na walang batas ang kayang humadlang sa isang tunay na pag-ibig. Latay na ang katawan ni Dustin. At hindi magawang iangat ang kanyang ulo. Ni hindi na nga niya naiintindihan ang binabasang hatol sa kanya. Subalit naman ang kanyang isipan si Alicia. Patuloy niyang ibinubulong na sana iligtas to. Na sana hindi ito kumagat sa bitag ng kanyang ama. Na sana hindi ito magpakita at bumalik sa kanilang nayon. Ngunit ang malakas na ugong-ugong mula sa mga tao ng kanilang nayon na naroon at manonood sa kanyang paghahatol, ang unti-unting nagpaangat ng kanyang ulo. Sa kabila ng nanlalabong mata, mabilis natagpuan ni Dustin ang babaeng mahal niya. Hindi niyo ba ako babatiin ng maligayang pagbabalik? Nakangising tanong ni Alicia at unti-unting nagangat ng tingin bago ibaba ang talukbong na suot. Isang tahimik na ihip ng hangin ang bumalot sa kanilang nayon. Isinayaw ng hangin ng laylayan ng pulang cloak na suot ni Alicia na lalong mas nagpaganda sa imahe nito. Ang lahat ng mata ay nasa kanya. Subalit na natili siyang nakatingin kay Dustin. Mabilis na kinurot ng sakit ang kanyang puso dahil sa kalagayan nito. Pilit niyang itinago ang kanyang emosyon dahil ayaw niyang makita yun ng sino man sa kanilang nayon lalo na ng kanyang ama. Muling humakbang si Alicia, dahilan upang mahati sa kabilang panig ang kumpulan ng vampira na naroon sa harap ng parlamento.
Lalong lumawak ang ngisi ni Alicia nang maramdaman ng pagkilos ng mga vampirang gwardya ng kanilang nayon. Ang iba, pumwesto na sa kanyang likurang bahagi, habang ang ilan, pumwesto sa kanyang harapan upang harangin siya. Ikiniling ni Alicia ang ulo upang makita ang kanyang ama sa balkonahe ng parlamento. Ito na ba ang umpisa ng larong inihanda niyo para sa akin, mahal na konde? Tila may panunukso na tanong niya. Mula sa balkonahe tumalim ang titig ng kanyang ama sa kanya. Ang batas ay batas at ang sino mang swail na sumuway sa batas ng ating nayon, lalo ng ating lahi, papatawan ng karampatang parusa. Kahit pa ang lumabag ay vampirang mula sa mataas na ranggo. Huliin ang swail na vampira! Sigaw ng konde. Puno ng magkakahalong emosyon ang mapupulang mata ni Alicia habang umaapoy sa pagngingit-ngit ang kanyang pangil. Kumapit ka, Dustin. Hindi ako papayag na hanggang dito lang ang ating kwento. Bulong niya sa kanyang isipan bago mabilis na maglaho. Hanggang sa isa-isa na lang na magbagsakan ng ilang vampira. Hindi na mabilang ni Alicia kung ilan ang pinatumbang vampira. Basta ang tanging nasa isip lamang niya ay si Dustin. Habang si Dustin naman, hindi alam kung anong mararamdaman. Kung matutuwa ba siya sa pagdating ng dalaga o matatakot para dito. Alam niyang malakas at matapang si Alicia. Subalit isang malaking patibong ang kinagat nito. Nasa loob siya ngayon ng nayon. At kung meron man siyang kakampi, iilan lang. Heto ba ang gusto niyo? Heto ba ang nais yung makita? Ang magpataya na magkakalahi? Hingal na sigaw ni Alicia. Hindi niya mapigilan ang kanyang emosyon. Hindi niya kailanman ninais na masaktan ng sinuman na kalahing niya. Subalit wala siyang ibang pagpipilian sapagkat magkaiba ang kanilang pinaglalaban. Si Dustin Fontanilla na mula sa pinakamababang ranggo ang aking kapareha. Ako ay markado niya. At buong puso't dugo ko, siya'y tinatanggap bilang kapareha. Matapang at harapang hayag ni Alicia sa buong nayon nila. Nagulat ang lahat matapos na isang maliit na sibat ang tumama sa likuran ni Alicia. Bago pa man siya makaharap sa balkonahe ng parlamento. Naramdaman niya ang kirot na dulot ng sibat. Pilit niyang inabot yun sa kabila ng unti-unting panghihina ng kanyang katawan. Muling lumabas ang panibagong grupo ng vampira na agad siyang pinalibutan. Isang hilam na luha ang bumagsak mula sa mata ni Alicia nang sa wakas maalis niya ang sibat sa kanyang likod. Sibat yun na pag-aari ng kanyang ama. Pinawi niya ang hilam na luha bago mahigpit na hinawakan ng sibat ng ama. Yun ang gagamitin niya upang ubusin ang sino mang vampira na pipigil sa kanya. Tahip ang kabang nanonood. Ang lahat sa kung paano isa-isahin ni Alicia ang mga humaharang sa kanya. Nanlilisik ang madugo niyang mata at patuloy na nagngingit-ngit ang pangil niya. Hindi niya ininda ang laso na dulot ng sibat ng kanyang ama at walang emosyon at tinapos ang bagong grupo ng vampira. Alicia! Kondesa! Nakikiusap na saad ni Dustin. Pakiusap, tama na. Hiligtas mo ang iyong sarili. Alicia! Sunod-sunod na pumatak ang luha sa pisngi ni Dustin. Rinig na rinig ni Alicia ang pakiusap ni Dustin sa kanya. Sa kabila ng umiikot niyang paningin, nahanap pa rin ni Alicia ang mata ng kapareha. Nanginginig ang kanyang tuhod na unti-unting tumuwid ng tayo. Naririnig niya ang hagulhol ng mga taong malalapit sa kanya. Subalit hindi niyo nasapawan ang tibok ng puso niya para sa pag-asang maipaglaban ang pagmamahalan nila ni Dustin. Gusto ko lang naman na malayang pagmamahal. Saad ni Alicia at pagod na bumuntong hininga. Hinawi niya ang kanyang buhok bago ngumisi sa mga vampirang pinatumba niya. Ang sakit isipin para kay Alicia na dahil sa hindi patas na batas, kailangan nilang umabot sa puntong ito. Hindi niya lubos sa kalain na ang isang masarap at magandang pakiramdam ay kailangan munang dumaan sa isang masakit at mahirap na paglalakbay. Hindi niya lubos sa kalain na ang minahal na batas ay isa palang lason, na ang taong lubos niyang nirerespeto at sinusunod ay isa palang hadlang sa kanyang kaligayahan. Pagod na bumuntong hininga si Alicia bago ngumisi.
Bawat pinuno na nasa balkonahe, pinasadahan niya ng tingin lalo na ang kanyang ama. Kinampay niya ang suot na kapa. Bago ngumiti, gustong gusto niya na. Mariin na pagtitig nila sa kanya. Gustong gusto niya ng atensyon na ibinibigay nila sa kanya. Lalo na ang paglitaw ng paghangas sa kanilang mga mata sa tapang at lakas na pinapakita niya. Wala sa kabilang layo ng kalaban, kundi narito, nasa harap ko. Ang tunay na kalaban ay ang hindi patas na batas, ang batas na tutuldukan ko. Itatayan ni Alicia ang kanyang buhay, kapalit ng kalayaan mula sa kanilang batas na hindi patas. Hindi niya lamang gagawin yun para sa kanila ni Dustin, kundi para na rin sa susunod na henerasyon ng mga vampira, para na rin sa mga kagaya niyang nakatagpo ng tunay na pag-ibig sa hindi nila karanggo. Ang Swail ay hindi kailanman karapat-dapat sa kalayaan. Sambit ng kanyang ama. Napangiwi si Alicia dahil sa dulot na sakit ng tumamang sibat sa kanya. Napasigaw muli si Dustin dahil nasasaktan siya para sa babae. Nasasaktan siya sapagkat wala siyang magawa para iligtas si Alicia. Nasasaktan siya sapagkat alam niyang hindi nais ni Alicia ang ginagawa, ngunit wala itong magawa. Alam niyang hindi hihinto ang kondesa hanggat hindi nakakamit ang nais nito. Hindi ito hihinto hanggat hindi mapagtatagumpayan ang pinaglalaban nito. Alam ni Alicia na hindi siya pwedeng matalo. Muli niyang hinakbang ang pagitan nila ni Dustin. Buong lakas niyang ipinakita sa nayon na hindi siya mahina, na hindi sila nagkamaling hintayin ang pagdating niya sapagkat siya ang tanging espesyal na panauhin. Kailangan niyang maabot si Dustin. Kung noon ang binata ang umaabot sa kanya, ngayon siya naman ang aabot sa kinaroroonan nito. Hindi siya papayag at hindi niya hahayaan hanggang dito na lamang ang kanilang kwento. Sa kabila ng lungkot na nararamdaman ng taga-nayon, sumilay ang kanilang paghanga para sa kondesa. Isang katangi-tanging kondesa. Higit pa sa kamatayan para sa isang vampira ang hindi makatuluyan ng kanyang kapareha. Ibigay mo ang kalayaan nila dahil sapat na ang pinakita ni Alicia para panindigang karapat-dapat ang pag-iibigan nila. Saad ng pinuno mula sa unang ranggo. Pinanood ng lahat ang tagpo ng kondesa at ng binata. Ang binata na sa hirap at pagod, naghihintay sa pagdating ng kanyang kapareha. At ang kondesa na sa kabila ng sakit, na natiling buo ang pag-asa para sa kanyang kapareha. Bakit ka malungkot? Nakalimutan mo yatang ako ang iyong kapareha. Hindi ako mahina. Ako ang batayan ng matapang at palaban na babaeng vampira. Bulong ni Alicia na makarating sa harap ng binata bago ito kinulong sa kanyang bisig. Marahang tinitigan ni Dustin ang natutulog na si Alicia. Marahan ang kanyang haplos sa napakagandang mukha nito kahit tulog. Napangiti ang binata. Nang kumunot ang noon ni Alicia bago isiksik ang sarili sa kanya, mahigpit siyang niyakap ni Dustin bago paulanan ng matatamis na halik. Hindi niya mapigilang panggigilan si Alicia, pero kahit anong gawin niya, hindi pa rin nagmumulat na mata ang babae. Gising na, Kondesa Alicia. Gising na at baka mahuli tayo sa seremonya. Dagdag niya bago sulyapan ng puting damit ng babae. Hindi na bali para kay Dustin kung panaginip lamang ang lahat. Ang mahalaga, matutupad na ang pangarap nilang dalawa ni Alicia na maging isa. Sa simpleng seremonya sa loob ng kanilang nayon, idadaos ang kanilang kasalan. Sa tulong ng kanilang malapit na kaibigan, nagawa nilang pagandahin ang garden na yon. Nakangiting inilibot ni Dustin ang kanyang paningin sa mga kapwa-vampira na masayang dumalo sa kasal nila ni Alicia. Naroon ang dalawang kaibigan ng dalaga, kasama si Iverson at ang iba pa. Maging ang mga pinuno ng kanilang nayon ay dumalo din. Ang kanya-kanyang atensyon ng mga dumalo, mabilis na napukaw sa pagdating ni Alicia. Mula sa dulo ng aisle, isang magandang vampira na nakasuot ng simpleng puting dress na aabot hanggang paa, nakalugay ang umaalo na buhok habang nakangiti ng kay tamis. Nang dumapo ang paningin ni Alicia kay Dustin, sa kabilang dulong bahagi,
lalo pang lumawak ang kanyang pagkakangiti. Sa bigat ng pinagdaanan natin, dito pa rin ang bagsak natin. Bulong ni Dustin nang sa wakas, makarating na si Alicia sa harap. Mahirap, mabigat, masakit. Pero hindi ba't lalo lang naging matamis ang pagmamahalan natin dahil sa pinagdaanan natin? Hindi na bali na ganun ang dinanas natin. Ang importante, napatunayan nating walang batas sa makakapigil sa ating pagmamahalan. Hinaplos ni Dustin ang mukha ng babae bago ipahinga yon sa kanyang noo. Mahal kita, Alicia. Mahal na mahal. Tagumpay na nagawa ni Alicia na buwagin ng hindi patas na batas ng kanilang nayon ukol sa pag-ibig o pagtanggap ng kaparehang vampira. Hindi niya hinayaang ang estado, ranggo, at pangalan ng kanilang dala ang magiging basihan kung sino ang iyong magiging kapareha. Tagumpay niyang natuldukan ng mga batas nilang hindi nagbibigay kalayaan sa kanilang nayon. Ngunit higit sa lahat, tagumpay niyang naipaglaban ang pag-ibig niya para kay Dustin. Tagumpay nilang ipinabatid sa kanilang buong nayon na hindi matatalo ng kahit ano, kahit pa ng batas ang tunay na pag-ibig. Hindi pagiging swail ang itinuro ni Alicia sa kanyang kapwa vampira kundi paninindigan. Paninindigan para sa alam niyang tama. Hindi niya sinuway ang kanyang ama para magbukang malakas. Sinuway niya ito para itama ang maling batas nila. Mali man ang maging swail subalit para kay Alicia, pinakatama ang kanyang ginawa dahil naging daan nito upang mabago ang hindi patas na batas. May nais akong ipaalam, ani Alicia habang nasa hapag kasama ang kanyang magulang. Ano yun? Tanong ng kanyang ina. Mula sa ilalim ng lamesa, mabilis na inabot ni Dustin ang kamay ng kapareha bago niya ito tanguan. Nagdadalang tao ako. Hindi lamang batas na hindi patas ang tinuldukan ni Alicia. Maging ang pagitan sa kanyang ama ay nagawa niya ng tuldukan. Muli silang bumalik sa samahan nila bilang masayang pamilya, lalo na ngayong paparating na ang apo ng matatanda. Nasaktan man si Alicia, ngunit lubos niyang naiintindihan ng ama na naging tuwid lamang sa prinsipyong pinanghahawakan nito. Gaya ni Alicia, nagkamali lang din ang kanyang ama. Bagaman hindi lahat ay nagagawang ibalik ng kapatawaran, mas pinili ni Alicia at Dustin na patawarin ng konti upang makapagsimula muli. Hinanda mo to? Masayang tanong ni Alicia nang makitang simpleng picnic setup sa taas ng isang burol sa likod ng nayon. Hindi ba't paborito mong makaranas ng mga normal na bagay? Kaya yan. Proud na saad ni Dustin. Sa araw na ito, isa kang normal na babae. Hindi ikaw ang matapang na vampira. Hindi ikaw ang kondesa, Alicia. Ngayong araw, ikaw ang aking prinsesa. Malawak ng ngiti ang iginawad ni Alicia sa kanyang kapareha na si Dustin, habang haplos ang maumbok na tiyan. Ang dating hinahangaan na binata, ngayon nasa harap niya na bilang isang asawa at bilang ama ng magiging anak nila. Hindi man sila gaya ng mga mortal na tao na malaya sa lahat ng bagay, naniniwala siyang sa panibagong yugto ng kanilang buhay, unti-unti nilang matatamasa ang kalayaan para sa kanilang kauri. Kulang pa ng isa, wala pa tayong kondesa. Nakangising ani Dustin habang pinapanood ang tatlo nilang anak na nag-iensayo sa kabila ng murang edad. Napabuntong hininga si Alicia. Baka hindi tayo bigyan ng babaeng anak dahil baka magmana siya sa akin na isang swail. Sagot niya tapangiwi. Matunog ang naging pagtawa ni Dustin sa sinabi ng asawa. Hinapit niya ito ng mas mahigpit palapit sa kanya at ipinatong ang kanyang mukha sa balikat nito. Hindi ko kinukonsinti na naging swail ka, Kondesa. Pero kung hindi rin dahil sa'yo, kundi dahil sa pagiging swail mo, sa tingin mo ba magiging masaya tayo? Magiging masaya ang kapwa natin vampira na nakakatagpo ng tunay na pag-ibig sa hindi nila karanggo? Napatikom ng bibig si Alicia. May punto ang kanyang asawa. Napangiti na lang siya nang maisip kung ilang kapwa nila vampira ang sunod-sunod na nakatagpo ng kapareha
sa hindi nila karango. At lahat sila, ngayon ay pare-parehong masaya. Hinalikan ni Dustin ang likod ng kamay ni Alicia bago ito humalik sa leeg ng asawa. Tama lang ang ginawa mo, Alicia. Dahil wala ni kahit ano at sino ang pwedeng humadlang sa itinakdang pagmamahalan. Ang pagiging swail mo ang magtuturo sa mga kapwa natin vampira na maging matapang upang ipaglaban ang kanilang pag-ibig. Malugod na tinanggap ni Alicia ang halik mula sa kanyang asawa. Nagawa ko lang naman yun dahil ikaw ang kapalit. Gaya ng sabi ko nun, magiging swail lang ako kung karapat-dapat ang magiging dahilan ko. At higit ka pa sa karapat-dapat, Dustin. Pilyo ang naging ngiti ni Dustin bago muling siilin ang halikang asawa. Sunod, natagpuan na lamang nila ang kanilang sarili sa loob ng kanilang silid. Dito na lang tayo, wala pang batas dito. Bulong ni Dustin at agad na inangkin ang kanyang swail na kondesa. Ang kondesa na hindi takot maging matapang. Ang kondesa na nagmamahal ng totoo at hindi base sa estado. Ang kondesa na handang kalabanin ng lahat, makamit lang ang pag-ibig na tapat. Patuloy na mananatili sa kasaysayan ng kanilang layo ng pangalan ni Alicia at Dustin. Bilang vampirang magkapareha mula sa magkaibang ranggo, habang si Alicia naman ay patuloy na kikilalanin ng kanyang kasaysayan bilang swail na vampira na siyang tagumpay na bumago sa kapalaran ng nayon nila, ang nayon ng Draculon. The End.